Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 381 ang nakaalasong plano ni Victoria. Nang marinig ang sinabi ni Victoria, parehong nagulat sina Romeo at Harlow. Bakit niya gustong sugurin si Mason sa harap ng gulat na dulot ng NC organization? Ano ang kinalaman ni Mason sa alinman dito? Malamig na ngumuso si Victoria, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya habang nagsasalita. Oo, ito ay Mason, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang napakalamig na lamig. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Charlie? Sinisikap ng NC organization na palawakin ang kanilang impluensya sa Edoland kamakailan. At sino sa palagay mo ang magiging pinakamalaking balakid nila pagdating dito? Siyempre ito ay ang mga lokal na puwersa sa ilalim ng lupa sa Edoland, ibig sabihin, kapangyarihan ni Mason at Henry. Nang matapos magsalita si Victoria, nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow na para bang nagsisimula pa lang silang magkaintindihan. Lola, sinasabi mo bang gusto mong sundan si Mason? Hindi siguradong tanong ni Harlow. At gamitin ang pagkakataong ito para tulungan ang NC organization na alisin ang kanyang lokal na kapangyarihan para makahingi tayo ng tawad sa kanila. Napaisip si Romeo. Nanatiling malamig at walang awa ang ekspresyon ni Victoria habang dahan-daang tumanggo bilang pagsang-ayon. That's what I mean, matigas niyang sabi. Naniniwala ako na kung tutulungan natin ang NC organization na ganito napakalaking pabor kung gayon ay hindi nila mapapansin ang katotohanan na 4 na tao ang namatay dahil sa atin. Napalunok si Harlow sa ideya ni Victoria. Kahit iniisip lang niya ay hindi na siya mapalagay. Pero, apo mo si Mason. Mahinang protesta niya. Maaaring naging apo ko na siya minsan, malamig na tugon ni Victoria, ang kanyang tono ay hindi nagpapatawad at walang pakiramdam. Ngunit pinalayas na siya sa pamilya kasama ang kanyang buong pamilya dahil sa alitan namin ni Ricardo at Miranda. Pinili niya ang kanilang panig kaysa sa amin ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa pamilyang sumusuporta sa kanya all these years, nasaan na siya ngayon? Kaya hindi ko na siya apo. Marahas na deklara ni Victoria. Humph. Nagsalita ng totoo si Victoria, ang kanyang saloobin ay walang awa at walang malasakit. Hindi pa banggitin ang matagal na niyang sama ng loob kay Mason, sinuportahan niya si Romeo sa pakikitungo kay Mason noong nakaraan. Kahit na wala iyon, dahil sa sobrang pagiging makasarili niya, isasakripisyo niya ang sinuman para protektahan ang sarili. Paano kung apo niya siya? Paano niya maihahambing sa sarili niyang buhay? Sa sandaling ito, binigyan ni Romeo ng masama ang kanyang anak na babae, pinatahimik ang kanyang walang kwentang salita. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang pahiwatig ng paghanga kay Victoria at binigyan siya ng isang thumbs up. Nay, lagi kang tuso. Tama ka, ang dahilan kung bakit tumanggi ang NC organization na makipagkasundo noon ay dahil kulang tayo sa bargaining chips. Kung mailantad natin ang impluwensya ni Mason, naniniwala ako na uupo sila at makipag-ayos sa amin. Yes. That's the idea. Pero ngayon, kaming tatlo ang pinaka-vulnerable na target ng NC organization. Kaya, kayong dalawa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Walang ibang mapagkakatiwalaan. Para masigurong walang mangyayaring masama, plano kong gumamit ng iba pang mga miyembro ng pamilya upang harapin si Mason. Kaya kailangan kitang makahanap ng isang tao. Sa pagkakaalam ko, sinusundan ni Mason si Ricardo lately at parang may natutunan siyang tricks, ani Victoria. Tumango si Romeo, understood. I'll have Rohan action. He is absolutely loyal to me. Oo, sumang-ayon si Victoria, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan muli siya sa thunderstorm ng NC organization. Ang bagyo ay pabalik na sa punong tanggapan sa Crinford nang matanggap niya ang tawag. Naging malamig ang boses niya habang nagtatanong, sino ito? Ito ba si Lord Thunderstorm? Ako si Victoria from the Low family. Can we talk about something? Magalang at mahina si Victoria sa kanyang harapan, isang ganap na pag-alis mula sa kanyang karaniwang dominanti at agresibong kilos. Dahil alam niyang napakasama ng Thunderstorm, isang taong maglalakas loob na pumatay sa kanya.
Ang dahilan kung bakit siya naging agresibo sa loob ng pamilya Low ay dahil alam niya na ang mga taong iyon ay kanyang mga inapo at hawak niya ang mayoryang stake sa mga ari-arian ng pamilya Low. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Kahit nakaharap si Ricardo, sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan na makipaglaban sa lahat ng mga bihasang miyembro ng pamilya Low, hindi natakot si Victoria. Alam niyang hindi maglalakas loob si Ricardo na patayin siya, dahil man kay Emmanuel at Miranda o dahil si Ricardo mismo ay hindi maglalakas loob na labagin ang batas. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang NC Organization ay orihinal na isang mapanganib na grupong kriminal, isang grupo ng mga desperado. Talagang kaya nilang patayin siya ng direkta. Kaya nang humarap sa gayong masasamang tao, naging mas masunurin si Victoria. Paano pa siya makakapalabas? Victoria from the Low family. Saglit na huminto ang bagyo at saka malamig na tumawa, kumusta naman? Natanggap mo na ba ang Reg Along ipinadala ko sa iyo, Charlie? Hahaha. Nang marinig ito, nakaramdam si Victoria ng matinding galit sa kanyang puso, ngunit higit pa riyan, nakaramdam siya ng takot. Lord Thunderstorm, sasama ka na ba talaga? 4 na buhay lang yan, at masusuklian ka ng pamilya Low. Sabi ni Victoria, puno ng desperasyon ang boses niya. Naging yelo ang tono ni Thunderstorm nang marinig ang mga sinabi nito. Old lady, what did you say? 4 na buhay lang. Yan ang buhay ng mga kapatid ko sa NC Organization. The lives of your entire Low family is not enough to compensate for them. Let me tell you, unless you transfer all the families. Mga asset sa ilalim ng pangalan ng ating NC Organization, humanda ka sa pagkamatay ng iyong buong pamilya. Namutla ang mukha ni Victoria nang marinig ang sinabi niya. Siya ay labis na sakam sa kapangyarihan at kayamanan, at imposible para sa kanya na ibigay ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Low, anuman ang mangyari. Ang mamatay ay magiging mas mabuti kaysa isuko ang lahat. Sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon, maaaring sumang-ayon si Victoria kung walang ibang mga pagpipilian. Pero ngayon, naramdaman niya na baka may ibang paraan. Huminga ng malalim, pinigilan ni Victoria ang kanyang galit at sinabi sa mahinang boses, kung maaari akong mag-alok ng mga kondisyon na magpapa-inter sa iyo, iniisip ko kung ililibre mo ako at ang aking pamilya. Old hag, speak up. Anong mga kondisyon ang maibibigay mo? Malamig na tanong ni Thunderstorm. Hindi ba nagpaplano ang NC Organization na palawakin ang impluwensya nito sa Edoland? Kapag nangyari iyon, hindi may iwasang mahaharap mo ang paglaban at pagsalungat ng mga lokal na puwersa. Sa kasalukuyan, mayroong 2 pangunahing kapangyarihan sa ilalim ng lupa sa Edoland, ito ay si Mason at ang kapangyarihan ni Henry. Kung ako makakatulong sa iyo na makuha si Mason at tulungan kang alisin o i-assimilate ang isa sa mga puwersang ito, sapat na bang kondisyon iyon? Tanong ni Victoria sa malalim na boses. Oh! Interesting, hahaha, medyo interesting. Gusto mo bang tulungan akong makuha ang amo ng pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa ng Edoland? Nang marinig ito, naging interesado si Thunderstorm at nagsimulang tumawa. Ang kondisyong ito ay nakapukaw ng kanyang interes. Ngayon na ang Black Star Hallmaster ay wala sa Crinford, kung ang Thunderstorm, bilang ang Deputy Hallmaster, ay makakamit ang ilang mga resulta sa oras na ito at mapabilib ang NC Headquarters, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na palitan ang Black Star at maging ang Hallmaster dito. Bilang 2 dalubhasa sa antas ng Grandmaster, palaging nakakaramdam ng hinanakit ang Thunderstorm na natatabunan ng Black Star. Kabanata 382 nagsimula ang unang pagsusulit. Lord Thunderstorm, sa tingin mo ba ay maaaring magdulot ng reconciliation ang kondisyong ito sa pagitan ng NC Organization at ng Low family? Umaasa na tanong ni Victoria. Saglit na nag-isip si Thunderstorm bago tumugon ng malamig na tawa, kung matutulungan mo akong mahuli si Mason, wala tayong problema. Tutal marami na sa iyong mga walang kwentang miyembro ng pamilya ang patay na. Hahaha. Hindi naiwasang isipin ni Victoria ang eksena ng sarili niyang mga bihasang mandirigma na napatay at nasugatan sa labanan. Parang nagdurugo ang puso niya sa pighati at galit.
Ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang emosyon kay Thunderstorm at sa halip ay ngumiti habang sinabi, "Ang galing. Lord Thunderstorm, mayroon akong paraan para mahuli si Mason. Ngunit sigurado ka ba na pagkatapos nito, ang iyong organisasyon ay makikipagkasundo sa Pamilya Low nang walang sinisisi? Don't worry about it. Bagamat tayo ay walang awa sa ating mga pamamaraan, ang ating reputasyon ay hindi nagkakamali. Ipinapangako ko sa iyo na kung tayo ay sumang-ayon sa isang bagay ay susundin natin." Malamig na sagot ni Thunderstorm. Naisip ni Victoria sa kanyang sarili na ang kanilang mga pamamaraan ay higit pa sa walang awa. "Okay then," she said, finally let out a sigh of relief. Wala siyang choice kundi magtiwala sa pangako ni Thunderstorm ngayon. Pagkaraan ng pagsikat ng araw, inutusan ni Phoebe, ang magandang dalaga na namamahala sa order sa Hotpedes Village, na tipunin ang lahat ng kalahok sa kompetisyon. Pagkatapos ay inayos sila upang magpatuloy patungo sa pinakamalalim na bahagi ng Hotpedes Mountains. Nang makarating sila sa isang lambak, huminto sila. Si Ricardo, gamit ang Dragon Gaze Heavenward Technique, ay nagmamasid sa lupain at nakakagulat na natuklasan na ito ay isang ugat ng dragon. Sa sandaling iyon, isang babae sa tabi ni Phoebe ang gumawa ng ilang partikular na hakbang, na nag-activate ng field ng enerhiya sa lugar. Kaagad, lumitaw ang isang malabo na light curtain na kahawig ng isang maliit na talon, na nagpapakita ng mga sulyap sa ilang mga tanawin sa loob ng gate ng bundok. Bakas sa mukha ni Ricardo ang pagtataka. Kaya, ito ang kaso. Tunay na isang liblib na lugar ang Hotpedes Sect, ganap na nakatago sa mundo. Kahit na ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi mahahanap ang tarangkahan ng bundok ng sekta, lalo pat malaman na mayroong isang liblib na sekta doon. Sa madaling salita, ang teritoryo ng Hotpedes Sect ay itinago ng isang malalim na pormasayon, katulad ng 8-gate illusion array na ginamit ni Butch Ghost para bitag ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang pormasayon na nagtago sa teritoryo ng Hotpedes Sect ay mas sophisticado at malawak kaysa sa hanay ni Butch Ghost. Sa pangunguna ni Phoebe, lahat ay pumasok sa teritoryo. Pagpasok ay hindi napigilan ni Ricardo na huminga ng malalim. Nagulat siya nang makitang ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa teritoryo ng Hotpedes Sect ay higit sa 100 beses na mas mataas kaysa sa labas ng mundo. Sa ganitong kapaligiran, magiging kakaiba ang hindi mabilis na paglilinang. Sumunod ka sa akin, walang lingon-lingon, walang gala. Kung hindi, papatayin ka ng walang awa. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang malamig na boses ni Phoebe, nagbabalas sa kanila. Walang nang ahas na magsalita at masunerang sumunod, patungo sa grupo ng mga gusali sa tarangkahan ng bundok. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang maluwang na martial arena. May nakataas na plataporma kung saan nakaupo ang ilang kakilakilabot na figure, na nagpapalabas ng malalim at hindi maarak na aura. Ang mga individual na ito ay nagmula sa Hotpedes Sect at iba pang nakatagong puwersa tulad ng pamilyang Wood, na nagsisilbing mga hukom para sa Clan Grand Competition. Siyempre, dahil ginanap ang Clan Grand Competition sa Hotpedes Sect, sila ang nanguna. Tumangala si Ricardo at pinaikit ang mga mata. Ang makapangyarihang mga individual tulad ni Phoebe, na nasa kalagitnaan ng yugto ng core formation, ay maaaring makilala ang lakas ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, ang mga tao sa mataas na platform na ito ay nagbigay kay Ricardo ng isang pakiramdam ng hindi maarak na lalim. Ang unang pagkakataon na naranasan ni Ricardo ang ganitong pakiramdam ay kasama ang nasa katanghaliang gulang na attendant sa tabi ni Raphael. Ang mga individual na maaaring pukawin ang gayong damdamin sa Ricardo ay hindi bababa sa core formation realm, sa antas ng golden core na pag-iral. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na mga individual, alam ni Ricardo na kahit na ginawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay at naging walang talo sa parehong antas, hindi siya maaaring maging katugma para sa mga eksperto ng ganitong kalibre. Para sa isang sandali, napanatili niya ang isang pakiramdam ng pagkamangha at solemn sa kanyang puso. Tahimik. Sa sandaling ito, nagsalita ang isang magandang nasa gitnang gulang na babae sa entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ito ay nagdadala ng isang commanding aura na nagpatahimik sa lahat sa ibaba.
Maging ang mga dalubhasa sa core formation na kasama ng sarili nilang mga alagad ay nanatiling tahimik. Tiningnan ni Ricardo ang nasa katanghaliang gulang na babae at napaisip, ang Hudpid sect ba ay nangingibabaw sa mga babae? Bakit hanggang ngayon ay babae lang ang nakikita ko? Hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Isabel Bishop, ang Elder Enforcer ng Hudpid sect, na responsable sa pangangasiwa sa Clan Grand Competition na ito. Naniniwala akong alam ninyong lahat ang rules ng qualification test mula kahapon, kaya hindi ko na ito uulitin. Ngayon, magsimula tayo sa unang pagsubok, na susuriin ang iyong lakas sa pag-atake. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang isang napakalaking asul na bato sa martial arena. Ang bato ay may ilang mga runic pattern na nakaukit dito. Sa gitna, may mga concentric na bilog na kahawig ng mga target, ngunit mas siksik, na may hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang mga kalahok na tinatawag ko ang mga pangalan ay hahakbang pasulong at sasalakayin ang batong ito ng buong lakas. Ang batong ito ay konektado sa isang porma sayon at magpapailaw ng ibang bilang ng mga bilog batay sa lakas ng iyong pag-atake. Ang mas maraming bilog na lumiliwanag, mas mataas ang intensity ng iyong pag-atake. May kabuuang 120 kalahok sa kompetisyon na ito. Ay reranggo sila batay sa kanilang mga marka ng intensity ng pag-atake. Halimbawa, ang kalahok sa unang lugar ay makakatanggap ng 120 puntos, ang pangalawang lugar ay 119 na puntos, at iba pa, kasama ang huling lugar na tumatanggap lamang ng 1 puntos ang mga patakaran para sa mga sumusunod na pagsubok sa pagtatanggol at iba pa ay naiintindihan mo ba? Nagtaas ng boses ang Elder Enforcer ng Hudpid sect. Nakakaintindi kami. So, 100 tao lang ang makakapasa sa pagsusulit, di ba? Simple lang ang rules. Haha, with 120 participants, dapat nasa top 100 ako for sure. Ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang magsalita ng tuwang-tuwa, at may sumigaw sa nasa katanghaliang gulang na babae sa entablado, maaari ba tayong gumamit ng mga armas? Hanggat ang sandata ay isinaaktibo ng sarili mong kapangyarihan, maaari kang gumamit ng anumang paraan upang mapalabas ang iyong pinakamalakas na pag-atake, sagot ni Isabel sabay tango. Paano kung basagin ko ng tuluyan ang batong ito? Kailangan ko bang bumawi? Malakas na tanong ng isang matipunong kabataan na may mapagmataas na ekspresyon. Sa sandaling iyon, napalingon ang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Oh, si Benjamin Aguirre, ang Junior Master ng Golden Blade Sect. Balita ko nakarating na siya sa core formation realm. No wonder ang yabang niya. Tumingin sa kanya si Isabel at ngumiti ng mahina. Bilang isang elder-level figure ng isang liblib na sekta, nanatili siyang walang pakialam at kalmado sa presensya ng batang talentong ito mula sa isang ordinaryong background ng martial arts. You're overthinking it. I doubt I can even break it. Hehe. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang tumawa ang buong venue. Kabanata 383 ito ba? Narinig ng Junior Master ng Golden Blade Sect na si Benjamin ang mapanuksong halakhak at agad na namula ang kanyang mukha. Anong tinatawa-tawa mo? Naniniwala ka bang kaya kung hiwain kayong lahat ng isang hampas lang? Galit na sigaw ni Benjamin. Habang bumababa ang boses niya, unti-unting hamupa ang tawa. Kabilang sa Ancient Martial Arts Alliance, ang 4 na pinakamakapangyarihang paksayon ay kinabibilangan ng Golden Blade Sect. Ang iba ay walang kap-ares sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, isa pang mapanuksong boses ang umalangaw, Benjamin, ikaw ay malaking tanga. Ginawa mo ang iyong sarili, at ngayon ay hindi mo hahayaang tumawa ang iba. Aba, natatawa ako. Hahaha. Akala mo ikaw mababasag mo ba ang higanteng batong ito? Kasunod ng boses, nakita nila ang isang maputlang mukha, payat na binata na walang takot na tumatawa. Ang kanyang pangalan ay Finn Winter, isang pangunahing miyembro ng pamilya Winter, isa sa mga pangunahing inapo ng pamilya Winter. Ang pamilyang Winter ay palaging nag-aaway sa Golden Blade Sect, kaya sinamantala ni Finn ang pagkakataong ito upang kutsain si Benjamin. Anong sabi mo? Ang sakit-sakit mo.
Galit na sigaw ni Benjamin, na nakahanda upang ilabas ang kanyang talem. Sabi ko joke ka, ano? Nakangising sagot ni Finn. Bagamat siya ay mukhang mahina, sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpapakita na siya ay isa ring cultivator sa maagang yugto ng core formation. Naramdaman ang mabigat na presensya ni Finn, nagkagulo ang mga tao. Ang mga mata ni Savannah ay kumikislap, nagpapahayag ng parehong paghanga at isang pahiwatig ng mapanglo habang nakatingin kay Benjamin at Finn. Marahil ang kanyang kakayahan ay hindi mas mababa sa alinman sa kanila, ngunit dahil sa mahinang pundasyon ng pamilya Graham, siya ay natigil pa rin sa huling yugto ng kaharian ng Apicea. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, tahimik na namangha sa loob ng kanyang puso. Kakasimula pa lang niyang magsaliksik sa mundo ng sinaunang martial arts, at ang kanyang panloob na sarili ay hindi maiwasang mapakilos. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng napakaraming kababalaghan sa pagkakataong ito, mga kabataang individual na nakarating na sa rurok ng Apicea realm o maging sa core formation realm. Hindi lang sila isa o dalawa. Gayunpaman, hindi nawalan ng tiwala si Ricardo dahil dito. Ang mga taong ito ay lumaki sa mga sinaunang martial arts na pamilya at naglilinang mula noong sila ay nasa sinapupunan ng kanilang ina. Walang kakaiba sa kanila. Bagamat saglit lang siyang naglilinang, narating na niya ang rurok ng huling yugto ng Apicea. Isang araw, tatayo siya sa tuktok, tinatanaw ang mga taong ito, at marahil ay nakikipag-usap pa sa sinaunang antas ng pamilyang Willis. Naniwala si Ricardo na kaya niya. Sige, katahimikan. Magkakaroon ka ng pagkakataong kumilos. Ngayon, magpatuloy tayo sa unang pagsubok, ang pagtatasa ng lakas ng pag-atake. Body McGrath, ikaw ang unang pumunta. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Isabel, na nagpatigil sa alitan ni Benjamin at Finn. Sa kanyang mga salita, isang katamtamang laki ng binata ang humakbang pasulong mula sa karamihan. Matapos yumuko sa mga hurado mula sa iba't ibang nakatagong kapangyarihan sa entablado, inipon ng binata ang lahat ng kanyang lakas at mabangis na tinusok ang higanteng bato gamit ang kanyang tungkod. Habang ginagawa niya ang kanyang paglipat, isang serye ng mga anino ng tauhan ang sumabay sa kanya, na parabang gumagamit siya ng ilang nakatagong martial technique. Sa harap ng Clan Grand Competition, maraming kalahok ang nagbigay ng lahat. Boom! Sa mahinang tunog, agad na lumiwanag ang mga ukit sa higanteng bato. Ang mga bilog sa gitnang lugar, simula sa gitna, ay nagliliwanag ng 6.5 bilog. May partikular na responsable sa pagtatala ng mga resulta ng mga kalahok. Sumunod, turn na ng pangalawang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tinantya rin ni Ricardo ang isang magaspang na ideya. Ang mga batang inapo na ipinadala ng iba't ibang pamilya para lumahok sa Clan Grand Competition ay nasa maagang yugto ng Apicea. Maliban na lang kung mayroon silang napakalakas na attack card, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga nasa maagang yugto ng Apicea ay maaaring magpailaw ng 4 hanggang 5 bilog sa kanilang mga pag-atake. Sa kalagitnaan ng yugto ng Apicea, maaari nilang sindihan ng 6 hanggang 7.5 bilog, at sa huling yugto, mga 8 hanggang 10 bilog. Tungkol naman sa rurok ng huling yugto ng Apicea, wala pang nakikitang sinumang kumikilos si Ricardo. Nang mag-isip siya ng ganito, umalangaw-ngaw na naman ang boses ni Isabel, Callum Graham takes the stage. Bahagyang nanginig si Savannah nang marinig ang anunsyo na ito dahil alam niyang siya na ang susunod. Halika na Callum. Pagyaya ni Sophie kay Savannah. Kumpiyansa na tumango si Savannah habang pinapansin din siya ni Ricardo na nagtataka kung gaano ba talaga kalakas ang attacking power ni Savannah. Naglakad siya papunta sa higanteng bato na may seryosong ekspresyon sa mukha. Mula sa kanyang likuran, iginuhit niya ang kanyang sandata, 2 pabilog na singsing na matalas ang talem. Sa susunod na segundo, nagpakawala siya ng mahinang sigaw, na nagdulot ng totoong enerhiya sa 2 singsing, at isang mahinang asol na liwanag ang bumungad habang hinahampas niya ang higanteng bato. Klang! Kasabay ng tunog na kahawig ng sagupaan ng ginto at bakal, biglang lumiwanag ang mga bilog sa higanteng bato. Ang kalem ng pamilya Graham, 13 singsing.
Sigaw ng may hawak ng recording. Nang bumagsak ang boses, nagkagulo ang eksena. Siya ay mula sa pamilya Graham. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Graham ay may ganoong katalinuhan. Sa antas ng kapangyarihan na ito, dapat na siya ay nasa tuktok ng huling yugto ng Apishia, tama. 13 rings, iyon ang pinakamataas na bilang sa ngayon. Lahat ng nasa eksena ay nag-uusap, at agad na naging sentro ng atensyon si Savannah. Sa gitna ng pulutong ng pamilya Wood, sunod-sunod na narinig ang mapang-asar na boses. Itong lalaking ito na may mesla na balat at malambot na laman, gamit ang gayong pambabaeng sandata. Hindi ko inaasahan na siya ay lubos na sanay. Ngumisi si Hugo. Anong silbi? Sayang naman yung isa sa pamilya Graham. Sabi ni Jackson na may malamig na ngiti. Sa kabilang banda, sa grupo ng pamilya Hernandez, tumaas ang isang kilay ni Arlo at sinabing, "No wonder he dared to challenge me instead of his family's guy. He's also at the peak of the late stage of Apishia." Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Savannah habang naglalakad siya pabalik, na nagpapakita ng kasiyahan at pagmamalaki. Sa anumang kaso, naramdaman niyang nabawi niya ang ilang mukha para sa pamilya Graham. Calm, magaling. Ngumiti si Sophie sa kanya, mukhang natutuwa. Landon Graham. Sa sandaling iyon, tinawag ni Isabel ang pangalan ni Ricardo. "Huwag mo akong bigon." Bakas sa mukha ni Savannah ang kaba habang malamig na kausap si Ricardo. Maliwanag, wala siyang gaanong tiwala kay Ricardo. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Bahagyang ngumiti si Ricardo at sinabing, "I have more than enough to compare." Hindi siya gumamit ng anumang armas. Nang umahan siya sa higanteng bato, nagpakawala siya ng malakas na sigaw at marahas na hinampos ito ng kanyang kamao. Boom! Nabangga ang kanyang kamao sa bato, na nagdulot ng maugong na dagandong. Kaagad pagkatapos, 7 singsing ang lumiwanag. Ang landan ng pamilya Graham, 7 singsing. Walang gaanong emosyon ang inihayag ng recording disciple. Habang bumabagsak ang mga salita, may ilang sotset mula sa karamihan. 7 rings. Sa mid-stage lang ng Apishia. Ngumisi si Hugo. Si Jackson, Patrick, at iba pa ay tumingin din sa paghamak at paghamak. Matapos masaksihan si Ricardo na sinipa kahapon sa ang taong naglakas loob na hamanin si Arlo, hindi nila maiwasang magpakita ng mapanuksong ekspresyon. With this level of power, he dares to duel the young master of the Hernandez family. Yeah, I thought he was impressive. Parang nasa mid-stage pa lang siya ng Apishia. Anong biro? Malamig na bumantong hininga si Arlo, sayang lang siya, matapang na hamanin ako. Samantala, si Phoebe, na nakatayo sa ilalim ng mataas na plataporma ng martial arts arena, nanunood ng Clan Grand competition na ito, ay may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang nakamamanghang mukha. Iyan lang ba? Kabanata 384 na Dare to Compare. Pagkabalik ni Ricardo, hindi gaanong nagpakita ng reaksyon sina Savannah at Sophie. Sa kanilang mga mata, palaging ganito kalakas si Ricardo ang makakumpleto ng 7 round ay kahanga-hanga na. Keep it up. Out of 120 people, 20 lang ang matatanggal. With your mid-level Apishia strength, passing the test shouldn't be a problem, Savannah encouraged Ricardo with hesitation. Salamat. Nakuha ko ito, tumanggo si Ricardo bilang tugon. Bahagyang sumangot si Savannah at sinabing, "No need to thank me. I just don't want you to get us kicked out of the Ancient Martial Arts Alliance." Sa sandaling iyon, ang susunod na pangalan na tinawag ay nangyari na kay Hugo. Pagkatapos niyang umakyat sa entablado at sumuntok ng 10 round ng hindi pinagpapawisan, lumingon siya kina Ricardo at Savannah na may mapang-akit na ngisi sa kanyang mukha. Ang unang pagsubok sa pag-atake ay tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang natapos bandang 9 ng umaga. Ang nagwagi sa round na ito ay si Benjamin mula sa Golden Blade Sect na nakakumpleto ng impresibong 22 rounds at nakakuha ng 120 puntos.
Si Finn mula sa pamilyang Winter ay pumangalawa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 20 round habang si Theodore Howard mula sa Great Origin Sect ay nakakuha ng ikatlong pwesto sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 15 rounds sa kanyang peak level na lakas ng Apishia. Si Savannah ay nasa ika-4 na pwesto habang si Arlo mula sa pamilyang Hernandez ay nakakuha ng ika-5 pwesto. Samantala, nasa ika-4 na pwesto si Ricardo na may 7 na kumpletong round lamang na nakakuha sa kanya ng kabuuang 77 puntos. Nang matapos ang round na ito, naglakad si Arlo papunta kay Ricardo na may suot na mayabang na ekspresyon sa mukha na para bang pag-aari niya ang lahat ng nasa paligid niya. Basura ka. Akala ko hahamunin mo ako ng ulo pero nasa mid-level Apishia lang pala ang lakas mo. Agresibo siyang tinuya ni Arlo nang magtama ang tingin nila sa isa't isa. Huwag mong isipin na tayo ay pantay-pantay o ang ating buhay ay nagkakahalaga ng pagkukumpara. Hindi ka pa kwalipikado. Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Ricardo at sinabing, sa 4 na pinakamalakas na sinaunang puwersang militar, ang iyong pag-atake ang pinakamahina. Biglang tumigil ang boses ni Arlo nang marinig ito, at galit na tinitigan niya si Ricardo, kahit pinakamahina ang atake ko, kaya pa rin kitang durugan. Hindi lang ikaw ang pinakamahina sa kanilang 4, kundi mas mababa ka rin sa junior ko, Callum. Sa madaling salita, sa kabila ng pareho silang nasa peak ng late stage ng Apishia, ikaw ang pinakamahina. Hehe. Sabi ni Ricardo na may nakakalokong ngiti. Kahit anong gawin ni Arlo na cool o kutsain siya, si Ricardo ay tila hindi nabigla. Patuloy lang niyang inilantad ang mga kahinaan ni Arlo. Namula ang mukha ni Arlo sa galit, at nagkaroon siya ng udyok na patayin si Ricardo sa lugar, halos magbuga ng dugo dahil sa galit. Sa katunayan, kabilang sa 4 na pinakamalakas na puwersa, sina Benjamin at Finn ay nakarating na sa core formation realm, na nalampasan ang Arlo. Maging si Theodore mula sa Great Origin Sect, na nasa tuktok din ng huling yugto ng Apishia, ay nagkaroon ng mas malakas na pag-atake kaysa sa kanya. Maging si Savannah, ang henyo ng pamilya Graham, ay may mas mataas na ranggo sa pag-atake kaysa sa kanya. Ito ay talagang nagparamdam kay Arlo ng labis na kahihiyan. Noong una, gusto niyang ipahiya ng kaunti si Ricardo, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay makakaunawa sa kahinaan na iyon at hindi magpapakawala, nahahampasin siya kung saan ito masakit. Muntik na siyang mamatay sa galit. Anak ka, naghahanap ka ng gulo. Galit na umungol si Arlo sa kahihiyan. Sa sandaling ito, saglit na nag-alinlangan si Savannah at tumayo sa harap ni Ricardo, at sinabing, Mr. Hernandez, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng gulo. Ito ay hindi mabuti para sa sinuman, at ang Hagpid Sect ay hindi pumikit. Nagbago ang ekspresyon ni Arlo, at sa kabila ng pagiging nasa tuktok ng huling yugto ng Apishia, wala siyang gaanong kumpiyansa na manalo laban sa Savannah sa ngayon. Fine. Maghintay ka lang. Huwag mo akong hayaang makahuli ng pagkakataon, o tiyak na papatayin kita. Tinuro ni Arlo si Ricardo at mariing sinabi. Pagkatapos, na may malamig na nguso kay Savannah, sinabi niya, at ikaw, huwag mong isipin na ang pagiging nangunguna sa akin ay nangangahulugan na ang iyong lakas ay tunay na nakahihigit. Hindi ko pa man lang nasisiwalat ang aking trompeta. Anong silbi ng pagkakaroon ng isang malakas? Atake. Matapos mag-iwan ng ilang masasakit na salita, sinulyapan ng young master ng pamilya Hernandez si Ricardo na may malamig na tingin at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, pinandilatan ni Savannah si Ricardo, natatakpan ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha, at sinabing, pwede bang itigil mo na ang pag-provoke sa kanya? May suporta siya sa pamilyang Hernandez. Alam mo ba iyon? Kasalukuyan kang miyembro ng pamilya Graham. Gusto mo bang magdala ng isa pang kaaway sa atin? Ricardo furrowed his brow and coldly retorted, I didn't provoke him. Lumapit siya para ipahiya ako. Hayaan ko na lang ba siyang ipahiya ako? Ikaw. Natigilan ang boses ni Savannah, nanlilisik ang galit kay Ricardo, hindi mahanap ang mga salita para ipahayag ang sarili, ngunit kitang-kita pa rin sa kanyang magagandang mata ang pagsisisi.
Tumawa si Ricardo at sinabing, huwag kang mag-alala, kung talagang may sama ng loob siya sa akin at nagdudulot pa ng gulo sa pamilya Graham, sabihin mo na lang ang totoo. Ako ang nagdala ng problema sa sarili ko, at hindi ito makakaapekto sa pamilya mo. Savannah, nang marinig ito, ay hindi napigil ang kagat ang kanyang labi at sinabing, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero ikaw ay mag-isa. Ngumiti si Sophie kay Ricardo at nagsalita ng ilang salita para gumaan ang sitwasyon. Susunod, ang pangalawang pagsubok ay isang pagsubok ng kapangyarihang nagtatanggol. Pagkatapos ng maikling pahinga, 10 tansong figure ang biglang bumangon mula sa lupa sa ilalim ng plataporma sa arena ng martial arts. Ang pangalawang pagtatasa ay para sa defensive power. Ang 10 bronze figure na ito ay ginawa ng Hotpid Sex Forging Master 200 taon na ang nakakaraan. Maaari nilang ayusin ang intensity ng kanilang mga pag-atake, mula sa maagang yugto ng Apishia hanggang sa maagang yugto ng Golden Core. Maaaring piliin ng mga kalahok na kalahok ang intensity ng pag-atake ng mga bronze figure batay sa kanilang sariling mga kakayahan sa pagtatanggol. Ngunit ipaalala ko sa iyo, kung ang iyong lakas ay hindi sapat, huwag subukang kumilos ng matigas. Kung hindi mo makayanan ang mga bronze figure, pag-atake at sa huli ay mapapatay, hindi mananagot ang Hotpid sect. Ang boses ni Isabel ay kumalat mula sa entablado at umabot sa pandinig ng lahat. Susunod, opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay naiiba sa nakaraang pagsubok ng lakas ng pag-atake dahil mayroong 10 bronze figure, na nagpapahintulot sa 10 kalahok na lumahok sa parehong oras. Habang nagsasalita si Isabel, ang unang grupo ng mga kalahok ay tumuntong sa entablado. Kabilang sa kanila ang isang kalahok sa unang yugto ng Apishia. Marahil sa pagnanais na maka-score ng mas maraming puntos upang maiwasang maalis sa huli, pinili nila ang intensity ng pag-atake sa kalagitnaan ng yugto ng Apishia. Bilang resulta, sila ay tinamaan ng tansong figure at pinalipad, umuubo ng dugo mula sa matinding pinsala. Tila hindi sila makakasali sa mga sumusunod na pagsusulit. Walang alinlangan, ito ay hindi katumbas ng halaga. Nang masaksihan ang eksenang ito, ilang beses na kumundat ang ekspresyon ni Patrick mula sa pamilya Wood. Maya-maya, nilapitan niya sina Hugo at Jackson, at may pinag-usapan silang magkasama. Pagkaraan, isang marangal na matanda na nakasuot ng berdeng balabal sa entablado ay hinanap si Isabel at may ibinulong sa kanyang tainga. Saglit na nag-alinlangan si Isabel, saka tumango, sang-ayon sa kanyang secret request. Sa bawat clan grand competition, ang mga kinatawan mula sa 5 nakatagong kapangyarihan ay darating upang magsilbing referees. At ang matandang lalaking ito na nakasuot ng berdeng damit ay ang kinatawan ng pamilya Wood, isa sa mga nakatagong kapangyarihan. Matapos ang halos 15 minuto, ang ika-8 grupo ng mga kalahok ay umakyat sa entablado. Kabilang sa grupong ito ay si Ricardo, ngunit wala si Savannah sa kanila. Bilang karagdagan kay Ricardo, lumitaw din sa parehong grupo sina Hugo at Jackson mula sa pamilyang Wood. Haha, sayang ang pamilya Graham, hindi ko inaasahan na magka-group tayo. Dare to compare defensive power with us. Don't tell us na mahina ang atake mo, at vulnerable din ang depensa mo. Thirst. Tumingin si Hugo kay Ricardo, panunokso na nagtaas baba at nanunuya. Kabanata 385 ang dalawang mangmang na magkapatid na nadala ng tuwang-tuwa. Sa harap ng pang-aasar nina Hugo at Jackson, saglit na nag-alinlangan si Ricardo bago nagpakita ng galit. What do you mean? You guys are in the late stage of Apishia, what do I have to compare with you? Sabi niya na may halong inis. Just because we're in the late stage of Apishia doesn't mean anything. I dare you to fight me. Kung hindi, it just means you're a coward. Mayabang na sabi ni Hugo. Tama. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mid at late stage ay isang maliit na antas lamang. Sa tingin mo ba ay mas mahina kami sa iyo sa bawat aspeto? Ikaw ay walang kwenta. Ang aking depensa ay ang aking kahinaan, ang lakas ng loob mong ikumpara sa akin. Tinuya ni Jackson si Ricardo. Nabalitaan din nila ang nangyari sa inn kahapon.
Sinipa si Landon ng young master ng pamilya Hernandez pero naglakas loob pa rin na lumaban sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Landon ay isa lamang impulsive na tanga na hindi makayanan ang anumang hirap o kahihiyan. Kaya ngayon ay sinusubukan nilang pukawin si Ricardo na gumawa ng padalos-dalos na desisyon at pinangungunahan sila hanggang sa siya ay natalo. Sure enough, nang marinig ni Ricardo ang mga panunuyan nina Hugo at Jackson, namula ang mukha niya sa galit at frustration. Sino ba ang tinatawag mong walang kwenta? Sinong walang tapang? Haha! Ikaw ang pinag-uusapan natin. Anong gagawin mo dyan? Hinamak siya ni Hugo at Jackson. Fine then. Let's compare ourselves then. How do you want us to compete? Galit na nagngangalit si Ricardo na para bang mas mataas siya sa kanilang dalawa. Simple lang, pipiliin ko kung gaano karaming lakas ng pag-atake ang kakayanin ko habang ipinagtatanggol ang sarili ko. Pagkatapos ay pumili ka rin ng katulad, sabi ni Jackson pagkatapos makipagpalitan ng mga tingin kay Hugo. Sa kanilang huling round ng mga pagsubok sa pag-atake sa mga kasamahan, nagpakita siya ng 10 round na halaga ng lakas gamit ang kanyang kapangyarihan sa antas ng apesya, na nagpapahiwatig na talagang mayroon siyang malakas na kakayahan sa pag-atake. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Ricardo, at sa wakas ay tumango na may matigas na ekspresyon, fine. Kung ganoon, baligtad ba ito? Kung pipiliin ko ang antas ng pag-atake na kakayanin ko, kailangan mo ring piliin ang pareho. Nang marinig ito, natigilan si Jackson at napatingin sa galit na mukha ni Ricardo, iniisip na nagmatigas lang ito. Tama. Hindi ba obvious? Dapat piliin nating dalawa na makatiis sa parehong antas ng pag-atake. Tumango si Jackson bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, nalipat ang atensyon ng lahat sa 10 tansong figure sa ibaba ng entablado, at napansin nilang lahat ang paghaharap ni na Ricardo at Hugo at Jackson ng pamilya Wood. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Ricardo, bulungan ang bulungan. Maraming nakatingin kay Ricardo na para bang tanga. Itong tanga, haha. Ngini siya ni Arlo, feeling of schadenfreude. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang tanga na ito na hamanin siya matapos siyang sipin kahapon. Ito pala ay isa lamang siyang walang utak na simpleng tao na hindi makayanan ang anumang kahihiyan o provocation. Haha! Ang ganyang tao ay madaling paglaruan hanggang mamatay. Ang iba pang mga kalahok, kabilang ang mga alagad ng Hudpid sect, ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng kawalan ng pagsasalita at panlilibak. Si Phoebe sa gilid ng platform ay hindi maiwasang mapangiti ng bahagya at umiling. Siya ba ay isang walang karanasan at walang muwang na tanga? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang isang tulad niya ay ipinadala para sumali sa Clan Grand Competition. Nakakainip. Noong una, nang harapin ni Ricardo ang kanyang pamamagitan, kahapon, nagpakita siya ng mapagmataas at hindi sumusukong pag-uugali, na naging dahilan kung bakit medyo na-curious si Phoebe tungkol sa kanya, sa pag-aakalang maaaring mayroon siyang ilang mga hindi pangkaraniwang katangian. Ngunit ngayon tila siya ay talagang, pambihirang, sa isang kahulugan walang kabuluhan, bata, at katawa-tawa. Sa lahat ng mga tao, tanging sina Savannah at Sophie lamang ang lihim na nag-aalala para kay Ricardo. Landon, huwag kang gagawa ng walang ingat. Piliin mo lang ang hirap ayon sa sarili mong lakas at huwag kang padadala. Nagmamadaling tumakbo si Savannah at sinigawan si Ricardo. Kumunat din ang noo ni Sophie, natatakot na baka bigla na lang kumilos si Ricardo. Si Ricardo, with an annoyed expression, waved his hand impatiently at Savannah na parang naiinis, "Don't worry, I know what I'm doing." Tama. Alam niya ang ginagawa niya. Callum, it's not your turn yet, bumalik ka kaagad at huwag labagin ang rules. Sabi ni Hugo kay Savannah. Sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagpukaw kay Ricardo, at hindi nila nais na siya ay mahikayat pabalik ni Callum. Sige. Magsisimula na ang assessment, mga hindi kasali, umalis na kayo sa lugar. Sa sandaling ito, ang kinatawan ng pamilya Wood, na kumakatawan sa nakatagong kapangyarihan ng pamilyang Wood, ay nagsalita ng may seryosong tono. Ang mga referees sa entablado ay hindi hinimok sina Hugo at Jackson nang i-provoke nila si Ricardo kanina,
ngunit ngayon ay ipinahiwatig na nila na magsisimula na ang pagtatasa. Si Hugo at Jackson ay nakatayo sa magkabilang panig ng Ricardo, sa tabi ng tansong figure na pinili niya. Sa likod ng bawat bronze figure ay nakatayo ang isang alagad ng Hudpid sect na responsable sa pagsasaayos ng intensity ng pag-atake. London, I choose the attack intensity of the late stage of Aplysia. What about you? Tinuya ni Jackson si Ricardo. Nagdagdag ng panggatong si Hugo sa apoy, London, ang daming nanunood. Pumayag ka kanina. Kung actress ka ngayon, baka makahanap ka ng butas na mapagtatagwan. Magiging katatawanan na naman ang pamilya Graham. Enough nonsense. Late stage pa lang ng Aplysia diba? Gagawin ko rin. Namula ang mukha ni Ricardo, nagngangalit ang mga ngipin. Ang alagad ng Hudpid sect sa likod ng bronze figure na nakatalaga kay Ricardo ay nakataas ang isang kilay, tumingin sa kanya, Contestant London, sigurado ka ba? Sure. What's there to be unsure about? It's just the attack intensity of the late stage of Aplysia, and defense is my strong suit. Tumango si Ricardo na mukhang naguguluhan. Matapos piliin ang kahirapan, ang 10 kalahok ay tumayo sa harap ng kani-kanilang bronze figure, na nag-aakala ng iba't ibang defensive stance upang maghanda para sa pag-atake. Sa utos ni Isabel, ang mga alagad ng Hudpid sect na kumokontrol sa mga bronze figure ay nag-activate ng mga mekanismo ng pag-atake. Boom! 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 Sunod-sunod na dinig ang mapurol na tunog ng mga tansong figurang nagbabanggaan sa laman. Napaatras si Jackson ng ilang hakbang dahil sa welga ng bronze figure ngunit nakayanan ito, bahagyang namula ang mukha, ngunit walang suspense sa kanyang depensa. Sa kabilang banda, parang mas relaxed si Hugo. Sa kaibahan, si Ricardo ay tinangay ng tansong figure at bumagsak sa lupa. Sa susunod na sandali, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at umakyat mula sa lupa. Kaagad pagkatapos, na may tunog na, iniluwa niya ang isang subo ng pulang likido. Nasaksihan ang eksenang ito, nagpalitan ng tingin sina Hugo at Jackson, na nagpapakita ng pananibik sa kanilang mga mata. Samantala, ang mga manunood ay sumabog sa pangungutya, tinatrato si Ricardo bilang isang labis na kumpiyansa na biro. Bakas sa mukha nila Savannah at Sophie ang pag-aalala, ngunit medyo gumaan pa rin ang pakiramdam. Bagamat nasugatan, nakabangon si Ricardo. May gustong tumaas ang intensity. Sa sandaling ito, mahinahong tanong ni Isabel sa entablado. Kabanata 386 na patuloy na dumadagdag para sa akin. Ang round of defense test na ito ay nagbigay daan sa mga kalahok na magkaroon ng maraming pagkakataon. Kung naramdaman nila na maaari nilang hamanin ang isang mas mataas na kahirapan, maaari nilang piliing subukang muli. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, kumislap ang mga mata ni Jackson at sumigaw siya ng malakas sa entablado, ako. Pinipili kong dagdagan ang intensity ng pag-atake ko sa tuktok ng Aplysia mamaya. Napalingon siya at napatingin kay Ricardo na kakabangon lang. London, tara na. Ituloy na natin. Sabi mo malakas ang depensa mo. Huwag kang actress dahil lang sa ilang minor injuries. Ngumisi si Hugo. Tama. Nakasalalay sa iyo kung matutulungan mo o hindi ang pamilya Graham na iligtas ang mukha. Ang layunin nila ay patayin si Ricardo o kahit man lang ay masugitan siya ng gusto para hindi na siya makasali sa mga natitirang pagsubok. Kung nangyari ito, kahit na napakalakas ni Callum mula sa pamilya Graham, tiyak na mawawalan sila ng kwalipikasyon para sa Ancient Martial Arts Alliance. Paanong tatayo si Ricardo ngayon? Siyempre, wala siyang choice kundi magpatuloy. Samantalang si Arlo naman ay nanunuya at nanunuya, I don't think he dares anymore. This kind of trash only has this much ability. I really don't understand where he get his courage from fighting with me. Basura, bumaba ka dali. Ang intensity ng atake sa Aplysia later period ay limitasyon mo na. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Nagdagdag ng gatong ang young master ng pamilya Hernandez sa pamamagitan ng pagmamaliit at pag-provoke kay Ricardo. Lahat ng naruroon ay nanood ng may labis na interes tulad ng panunood ng palabas sa unggoy.
Maraming tao rin ang may pag-asa sa kanilang mga mukha na naghihintay kung ano ang isasagot ni Ricardo. London, tama na. Nag-aalalang sumigaw si Savannah, nakalaban ka na sa mga pag-atake mula sa opisya mamaya sa iyong lakas sa kalagitnaan ng panahon na kahanga-hanga. Bumalik ka dali. Hindi matatanggal ang resulta mo. Tumigil ka habang nauuna ka. Agad ding sumigaw si Sophie. Gayunpaman sa sandaling ito, nakatitig lang si Ricardo kay Jackson na may pulang mata na tuluyang nawala sa galit. Binaliwala niya ng tuluyan ang mga salita nina Savannah at Sophie. Isuot mo na yan. Ituloy na natin. Mabangis niyang pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, at umungal ng mahina patungo sa disipulo ng Hudpid sect na nag-adjust sa intensity ng pag-atake. Ayusin mo rin ang akin hanggang umabot sa pinakamataas na antas ng opisya mamaya. Ang babaeng disipulo ay nanunuya ng walang sinasabi ngunit ginawa pa rin ang sinabi sa kanya. Siya ay isang walang utak idiot, Phoebe muttered sa ilalim ng kanyang hininga. Haha, oo. Hindi ba siya humihiling na paglaruan? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mamatay na may dignidad? Kahit mamatay ka na, kailangan mo pa ring iligtas ang mukha. Haha. Lahat ay tumingin kay Ricardo na parang tulala. Umiling si Phoebe, iniisip na dapat ay hinayaan niyang bugbugin siya ni Arlo kahapon. Ililigtas sana silang lahat sa kahihiyang ito. Si Savannah at Sophie ay mukhang nag-aalala at desperado. Tapos na. Si Ricardo ay hindi nakikinig sa katwiran at naglakas loob na piliin ang pinakamataas na lakas ng pag-atake ng huling yugto ng opisya. Nasa gitna lang siya ng opisya. Kahit na hindi siya namatay sa pag-atake, siya ay malubhang nasugatan. Hindi lamang mapilayan ang kanyang katawan ngunit wala na rin siyang pag-asa sa susunod na pagtatasa. Sa pagkakataong ito, 4 na tao kabilang sina Ricardo at Jackson ang piniling dagdagan pa ang kanilang lakas. Sa ibabaw ng entablado, nakita ni Isabel at ng iba pang judges na, reckless, si Ricardo pero hindi nila ito pinigilan. Kung may gustong magpakamatay, wala itong kinalaman sa kanila. Bukod dito, ang kawalang ingat at kawalang kabuluhan ni Ricardo ay mas lalo nilang hinamak. Maghanda. Atake. Nag-utos si Isabel habang naglunsad ng panibagong pag-atake si Copperman. Sa pagkakataong ito, naging seryoso na rin ang mukha ni Jackson, at napuno siya ng lakas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin bilang paghahanda. Ginagamit niya ang late stage na opisya para harapin ang mga late stage na pick attack ni London, na talagang isang napakapeligrong hakbang. Inihanda pa niya ang sarili para masugatan. Ngunit hanggat kaya niyang talunin o mapatay man lang si London, sulit ito, kahit na siya ay dumanas ng matinding pinsala. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi siya makasali sa pagtatasa, ang pamilya Wood ay mayroon pa ring Hugo at iba pang mga junior. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng katayuan ng pamilya. Gayunpaman, ang pamilya Graham ay mayroon lamang London at Callum. Kung matatalo si London, ganap na matatapos ang pamilya Graham. Sa sandaling maalis sa Ancient Martial Arts Alliance, madaling mapuksa ng pamilyang Wood ang pamilya Graham nang walang anumang alalahanin, na nagtatapos sa mga dekada ng awayan sa pagitan ng dalawang pamilya. Boom! Bang! Bang! Habang ang bronze figure ay naglunsad ng pag-atake nito, isang nakakatakot na tunog ng tunog ang sumabog. Sa pagkakataong ito, direktang pinalipad si Ricardo, mas pinalaki pa kaysa sa huling pagkakataon. Lumipad din pabalik si Jackson, umubo ng dugo, mabigat na bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Subconsciously, tumingin siya sa direksyon kung saan itinapon si Ricardo, puno ng bangis at kalupitan ang kanyang mga mata. Parang inaabangan na niya ang eksenang nakahiga si Ricardo, naging walang buhay na katawan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, si Ricardo, na napabalikwas, ay umubo ng ilang beses at pilit na muling bumangon. Bagamat umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong, nagawa niyang tumayo. Anong F***? Ikaw. Kaya mo pang bumangon. Si Jackson, na nabigla at nasugatan, ay nahihirapang magsalita ng malinaw. Dahil sa pabago-bago ng isip niya, umubo ulit siya ng dugo, humihina ang aura niya.
At habang pinagmamasdan nila si Ricardo na pasuray-suray na bumangon, ang buong eksena ay nagkagulo. What the hell, hindi pa siya patay. Kahit hindi siya patay, mukhang halos tapos na siya, di ba? Why bother getting up? Sobrang sugat niya, dumudugo sa maraming sugat, mas komportableng humiga. Itong tanga. Ayaw ba niyang ituloy ang laban? Sa gilid ng pamilya Wood, lahat ay nagtinginan sa isa't isa na nagtataka. Nakipagpalitan ng tingin kay Jackson ang may buhok na matanda, si Patrick, na nangunguna sa koponan, na parang nagtatanong kung maaari pa ba siyang magpatuloy. Sa sandaling ito, nadama ni Jackson na ang kanyang mga panloob na organo ay nagdusa ng malaking pinsala, at ang kanyang mukha ay nagbago ng hindi mahuhulaan. Hahaha, umuubo ka rin ng dugo. Facing the late stage pick with your late stage alopecia, one small level difference lang, at dumura ka na. Walang kwenta. Wala ka talagang silbi. Sa sandaling ito, si Ricardo, na tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, ay itinuro si Jackson at nanunuya ng malakas. Namula ang mukha ni Jackson, at hindi malinaw kung dahil sa mga sugat niya o sa kahihiyan, ngunit agad itong namula. Isip, isip, isip. Ramdam niya na hindi bababa sa kalahati ng mga taong naruroon ay lumipat ang tingin sa kanya. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Your F***ing almost dead, and you dare to mock me. Galit na sigaw ni Jackson. Sino bang nagsabing muntik na akong mamatay? I can still go on. Tara, dalhin mo. Itaas ito sa maagang yugto ng core formation. Parang na-provoke na naman si Ricardo, puno ng kabaliwan ang mukha niya habang sinisigawan ang alagad na kumokontrol sa tansong figure. Para siyang baliw, parang nawawalan na ng bait. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, ang buong eksena ay tumahimik ng isang segundo. Pagkatapos, nagkaroon ng koro ng pagtataka at kaguluhan. Kabanata 387 tapos na ba? Baliw. Baliw ba tong lalaking to? Oo nga. Nababaliw na siya sa pagka-provoke. Gusto niya talagang makatiis sa mga pag-atake sa maagang yugto ng core formation. Naghahanap ba siya ng gulo? Damn it, facing the peak attack of Apecia's later stage, dumudugo na siya mula sa 7 orifice at gusto pa niyang magpatuloy. Lahat ay nag-uusap at nakatingin kay Ricardo na may mga mata na mula sa tulala hanggang sa baliw. Sa pagkakataong ito, ilang beses na umikot ang mukha ni Jackson bilang tugon sa kabaliwan ni Ricardo. King. Baliw ka talaga. Parang baliw si Ricardo habang nakangisi sa kanya. Ano? Natatakot ka na ba? Napagkasunduan natin kanina na ako ang makakapili kung anong level ng atake ang titiisin ko, tulad mo. Hahaha, magiging duwag ka ba sa harap ng maraming tao? Halika na. Sabi ni Ricardo habang iniluwa niya ang ilang bulan ng dugo at pasuray-suray patungo sa sarili niyang bronze statue bago sinigawan si Jackson. Halika na. Ilang beses nagbago ang mukha ni Jackson. Lahat ay nakatingin sa kanya ng malapitan na nagparamdam sa kanya na nakulong sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ilang beses na kinusot ni Patrick ang kanyang mga mata bago iwinagayway ang kanyang kamay kay Hugo at sa iba pang miyembro ng pamilya Wood, na pinipigilan silang makipag-usap o hikayatin si Jackson. Sa kanyang titig ay kumikislap ang isang inaasahan na may halong lamig. Sa kaibuturan ni Patrick ay umaasa si Jackson na papayag si Jackson kahit na ang ibig sabihin nito ay malubhang na sugatan o kahit na mapatay. Magiging sulit ito para sa buong pamilya Wood. Hanggat maaari nilang alisin si Landon, gawin ng pamilya Graham na mawala ang kanilang pagiging miyembro sa Ancient Martial Arts Alliance sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang miyembro. Hindi ito magiging mahalaga. Sa sandaling ito, ilang beses na nagbago ang mukha ni Jackson habang walang malay na sumulyap sa sarili niyang mga tao na may ekspresyon na humihingi ng payo at tulong. Umaasa siyang may darating sa pamilyang Wood at magpapayo sa kanya na, ngunit nanatiling tahimik si Patrick at ang isa pa. Nang makita si Jackson na nakatayo doon ay nag-aalangan na nagdulot ng ilang bulungan sa mga naruroon. Ang lalaki ng pamilya Wood ay nag-aaway. Siya ang nag-initiate ng challenge tapos ngayon outraged na siya. What a way to embarrass himself. Kailangan ba talagang magwala ng mukha ng ganito?
Mas mahina si Landon sa kanya at mas nasugatan, pero naglakas loob pa rin siyang magpatuloy. Bakit nag-aalangan si Jackson? First, wag mo siyang tawaging Jackson, tawagin mo lang siyang walang kwenta. Haha. Ang mga miyembro ng iba pang mga pamilya at mga alagad mula sa iba't ibang paksayon ay naroon lahat upang tamasahin ang palabas. Gustong-gusto nilang panoorin ang mga aksyon ni Ricardo at pareho silang naaaliw sa kalagayan ni Jackson. Nang marinig ang panunuya, umiling ang ulo ni Jackson, at damaloy ang mainit na dugo sa kanyang katawan. Duwag, halika na. Huwag kang umarte, hayaan mong pagtawanan ka ng lahat. Sa pagkakataong iyon, nakatayo si Ricardo, tila baliw, na parang gustong mamatay kasama si Jackson. Sige, halika na. Kung gusto mong mamatay, sasamahan kita. Nag-isip si Jackson at muling tumingin kay Patrick. Nakita niyang bahagyang tumango si Patrick, na nagbigay ng kaunting katiyakan kay Jackson. Naunawaan niya na ang kanyang desisyon ngayon ang magpapasya kung ang pamilyang Wood ay maaaring paksain ang pamilyang Graham. Hanggat maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito at alisin ang Landon, na binabawasan ang bilang ng mga kalahok mula sa pamilyang Graham, walang alinlangan na mawawala ang kanilang aristokratikong katayuan. Malaki ang kikitain niya para sa kanyang pamilya, at hanggat nabubuhay siya, makakatanggap siya ng iba't ibang benepisyo sa loob ng pamilya. Hindi naman ako mamamatay sa atake sa unang bahagi ng core formation. Hindi takot ang lokong ito, hindi ako papayag na pagtawanan ako ng mga tao. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Jackson habang siya ay humakbang patungo sa kanyang sariling tansong figure. I adjust ito sa maagang yugto ng core formation para sa akin din. Habang nagsasalita si Jackson, tinitigan niya ng masama si Ricardo, na nagsasabing, halika. Halika na. Sigaw ni Ricardo. Dalhin mo. Fair na. Halika na. Kung sino man ang duwag ay bastos. Fair na. Tama. Kung sino man ang duwag papatayin ang buong pamilya. Fair na. Sa sandaling ito, kapwa si Ricardo at Jackson ay parang dalawang baliw, umuungal at umaangal ng malakas. Ang kanilang mga mata ay namumula, ang kanilang mga damdamin ay napukaw. Sa gitna ng karamihan, nagkatinginan sina Savannah at Sophie, nanginginig ang kanilang mga ulo na may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha, na nagpapakita ng magkahalong kawalan ng pagsasalita at pag-aalala. Nawala na sila ng pag-asa, alam nilang imposibleng maibalik si Ricardo. Nabaliw ang lalaking ito. Ilan lamang sa mga salitang nag-uudyok, at handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Isang mapanukso at dismayadong ekspresyon ang bumungad sa magandang mukha ni Savannah. Lihim siyang nagtaka kung bakit nalilito ang kanyang ama at lolo, na pumipili ng hindi mapagkakatiwalaang basura upang tulungan ang pamilya Graham na makilahok. Baka wala na talaga silang mahanap na iba. Tapos na. Siguradong tapos na ang Ricardo sa pagkakataong ito. At pati na rin ang pamilya Graham. Sa kabilang banda, pinag-cruise ni Arlo ang kanyang mga braso, tinitingnan ng tila baliw na si Ricardo na may masayang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya at saya. Idiot, mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na patayin ka gamit ang sarili kong mga kamay. Sa ilalim ng mataas na plataporma, umiling si Phoebe. Paano magkakaroon ng mga hanggal at ignorante na mga tao? Nabalitaan ko na ang pamilya Graham ay mayroon lamang 2 kalahok sa oras na ito, at itong si Landon ay talagang. Bulong niya sa sarili, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kawalang interes, paghamak, at paghamak. Sige na nga. Dahil ikaw ang pumili, tanggapin mo ang kahihinatnan. Maghanda. Atake. Sa mataas na plataporma, si Isabel ay sumigaw, at pagkatapos ay nag-utos na umatake. Sa isang iglap, isang nakakatakot at malakas na aura ang lumabas mula sa mga tansong figure na nakaharap kay Ricardo at Jackson ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos, ang mga braso ng mga bronze figure ay umindayog, dala ang kapangyarihang katumbas ng pinakamalakas na strike ng isang early-stage core formation expert, patungo sa kanilang dalawa. Fair na. Histeryosong sigaw ni Jackson, ginamit ito para hikayatin ang sarili at pawiin ang takot sa kanyang puso.
Samantala, si Ricardo ay tahimik na nakatayo doon, sa pag-aakalang isang paninindigan. Boom! Bang! Sa pamamagitan ng dalawang muffled na tunog, ang katawan ni Jackson ay diretsyong napabuga, mamubula ng dugo sa hangin, na bumubuo ng ambon ng dugo. Flop! Flop! Maging ang dalawang piraso ng pira-pirasong organo ay nahulog sa daan. Boom! Pagkalapag, bumulwak ang bibig ng disipulong ito sa upper tier ng Wood family na maraming dugo, at damaloy din ang dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong at tainga. Nakahiga sa lupa, nanginginig ng ilang beses ang kanyang katawan bago tumigil sa paghinga. Basag-basag ang buong katawan niya, wala ng buhay. Kuya Jackson. Nang masaksihan ang eksenang ito, namula ang mga mata ni Hugo habang sumisigaw sa pighati at galit. Napailing si Patrick at hindi napigil ang mapabuntong hininga, saka nalipat ang tingin kay Ricardo. Patay na si Jackson. Ngunit hanggat maaari nilang alisin si Ricardo, sulit pa rin ito. Sa sandaling ito, nang ang lahat ay tumingin kay Ricardo, ang kanilang mga ekspresyon ay nagyelo. Nakita nila na sa pagkakataong ito, si Ricardo ay hindi natangga. Sa halip, tumayo siya roon ng maayos. Sa pagharap sa pag-atake ng isang early-stage core formation expert, umatras lang siya ng ilang hakbang. Yun lang. Hindi pa ako tapos maglaro. Kabanata 388 I love playing hanggang dumura ako. Dati, kahit natamaan lamang ng isang pag-atake mula sa huling yugto ng Apishia ay sapat na upang lumipad si Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, nang dumating ang pag-atake mula sa maagang yugto ng core formation, ilang hakbang pa atras lamang si Ricardo. Matapos tumayo, wala siyang kamukhang katulad ng isang taong nasugatan ng husto. Walang bakas ng kanyang mga naunang pinsala. Nagulat ang lahat ng naruroon nang makita si Ricardo sa ganitong estado at gumawa ng iba't ibang kakaibang tunog at hingal ng pagkagulat. Partikular na natigilan sina Patrick at Hugo mula sa pamilya Wood habang si Arlo ay nakatitig kay Ricardo na parang nakakita ng multo. Bahagyang kumunat ang noo ni Phoebe sa pagtataka habang si Isabel at iba pang judges sa mataas na platform ay mukhang gulat na gulat din. Pinigilan ni Ricardo ang kanyang lakas sa kalagitnaan ng yugto ng Apishia, na siyang antas na ipinakita niya kapag gumagamit ng true energy. Sa makatuwid, kahit na si Isabel at ang iba ay may mas mataas na lakas kaysa kay Ricardo, hindi nila makita ang kanyang tunay na lalim. Ang protection na true energy sa katawan ni Ricardo, na nakatiis sa pag-atake ng early stage core formation, ay nabuo batay sa kanyang mid-stage na lakas ng Apishia. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nakatiis ay ang kanyang pambihirang pisikal na lakas. Ang kanyang katawan, na pinalusog at binago ng Dragon Energy, ay may parehong pisikal na lakas gaya ng isang early stage na core formation expert, kaya natural, makakayanan niya ang pag-atake ng early stage na core formation. Kaya naman tinago niya ang tunay niyang lakas. Kung hindi, malamang na hindi na niya kailangan pang umatras. Nagulat ang buong eksena, maliban kina Savannah at Sophie, na nagpakawala ng mahabang hininga. Sa sandaling ito, nagpakawala ng malungkot na sigaw si Hugo at tumakbo patungo sa katawan ni Jackson, itinaas ito. Jackson! Jackson, gising na! Kinakabahang niyugyug niya ang katawan ni Jackson at saka pinandilatan si Ricardo na may gulat at galit na ekspresyon. Bakit? Bakit hindi ka patay? Patay na si Jackson, bakit buhay ka pa? Bakit? Nasa mid-stage ka pa lang ng Apishia diba? Nasa late stage ng Apishia si Jackson at pinatay. Bakit parang walang nangyari? Damn it! Damn it! Is there something wrong with these bronze figures? Sigaw ni Hugo. Nang marinig ito, napangiti si Ricardo, sino ang nagsabi sa iyo na kung namatay si Jackson sa huling yugto ng Apishia, ako, sa kalagitnaan ng yugto ng Apishia, ay dapat ding mamatay. Hindi ba ako magkakaroon ng abnormal na defensive power? Si Isabel sa elevated platform ay malamig na sinabi kay Hugo, kung pinaghihinalaan mo na may mali sa bronze figure, maaari mong subukan ang pag-atake na tiniis ni Landon. Ikaw ba ay mula sa pamilyang Wood na naghihinala sa pagiging patas ng Hogpid sect? Bakas sa mukha ni Hugo ang magkahalong pighati at galit,
ngunit iginalaw niya ang kanyang bibig nang walang lakas ng loob na sumagot. Mabilis na ikinaway ni Patrick ang kanyang kamay, hindi, kami mula sa pamilyang Wood ay talagang walang ganoong intensyon. Sa sandaling ito, si Hugo, na may mapupulang mga mata, ay mabangis na tumitig kay Ricardo at sinabing, "Ikaw bastard. Kung makayanan mo ang mga pag-atake ng core formation realm, bakit parang nasaktan ka ng husto ng humarap sa tuktok ng huling yugto ng apisye? Sinadya mong patayin si Jackson." Lumuwa si Ricardo ng isang subo ng dugo at sinabing, "Tama, kahit na may pukana akong patayin siya, ano? Gumamit lang ako ng countermeasure. Hindi ba kayo makaisip na magplano laban sa akin at patayin ako? Sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging tanga. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pag-ubo ng dugo ay nangangahulugan na ako ay may kaunting dugo, at gusto kong iluwa ito para sa kasiyahan?" Matapos marinig ito, nanginginig sa galit si Hugo, tinuro si Ricardo at sinabing, "Ikaw. Napakasama mo." Halos magtatalon sa galit ang mga miyembro ng pamilya Wood. Nagkagulo ang eksena. Halos lahat ay nakaramdam ng pagdura ng dugo sa kanilang sarili. Nagbubuga ng dugo para masaya. Napakasama ng lalaking ito. Ang akala ng lahat ay isa lamang siyang walang ingat na kabataan na pinukaw ng magkapatid na pamilya Wood, ngunit hindi pala iyon ang nangyari. Nagpapanggap siya. Nagpapanggap na nasugatan at baliw. Ang taong ito ay malinis ang ulo mula simula hanggang wakas. Ang taong ito, medyo kawili-wili. Kinusot-kusot ni Isabel ang mga mata at pinagmasdan ng mabuti si Ricardo, nakangiti ng makahulugan. Nasa kalagitnaan na siya ng Golden Core, ngunit sa sandaling ito, hindi niya makita ang taong ito. Ang hukom mula sa pamilyang Wood, na nagtatago sa kanyang presensya, ay may ekspresyon na kasing lamig ng bakal, na nakatitig kay Ricardo na may bakas ng pagpatay. Sa ilalim ng mataas na plataporma, hindi sinasadyang itinaas ni Phoebe, ang magandang dalaga ng Hotpede sect, ang isang kilay. Noon pa man ay iniisip niya na ang London, na ito ay isang wala pa sa gulang at katawa-tawang manggugulo na hindi naiintindihan ang sitwasyon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya sa kanya. Pero ngayon, naramdaman niyang, sinampal sa mukha, ng lalaking ito mula sa malayo. At sa katunayan, hindi lang si Phoebe, kundi ang lahat ng naroroon ay ganoon din ang naramdaman. Ang mga tingin na binigay nila kay Ricardo kanina ay parang nanunood ng isang biro. Ngunit sa huli, napagtanto nila na niloko niya ang lahat. Susunod, nagpatuloy ang pagsubok ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Si Ricardo, sa ilalim ng iba't ibang mga tingin, ay bumalik sa karamihan. Mukhang ang kapangyarihan sa likod mo ay natatakot na mamatay ka habang nagte-training sa labas, kaya partikular nilang sinanay ang iyong mga kakayahan sa pagtatanggol, di ba? Truly a tough beast, bulong ni Savannah kay Ricardo habang papalapit ito sa kanya. Ngumiti ng pilit si Sophie at sinabing, "London, tinakot mo talaga kami." "Hehe. I told you, I know what I'm doing," mahinang tawa ni Ricardo kay Sophie. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Savannah, pakiramdam niya hindi siya pinansin ng lalaking ito. Isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan ang bumalot sa kanyang puso. Ang pagtatanghal ni Ricardo ngayon lang ay nagpamangha sa talentadong dalagitang ito mula sa pamilya Graham, kaya hindi niya maiwasang asarin ito. Bagamat hindi ito parang papuri, mayroon itong mapaglarong tono. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Ricardo ay magiging walang malasakit at walang pakialam sa kanya. "Hoy, sabi ko hayop ka, hindi mo ba narinig?" Nagngangalit si Savannah at nagtanong, nanlilisik ang tingin kay Ricardo na may sama ng loob. Nagkibit balikat si Ricardo, "I heard, so what? Do you want me to argue with you?" Pakiramdam niya ay nawalan siya ng imak sa loob, na iniisip, iniinsulto mo ako, at hindi man lang kita mapapansin. Ikaw. Hehe, kasuklam-suklam kang tao na walang sense of fun. Malamig na tumikim si Savannah, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Ricardo na itaas ang isang kilay sa kanya, "Gusto ko bang maging entertaining para sayo? Calm, mag-ingat ka sa status mo ngayon, huwag kang umarte na maliit na babae." "Ikaw." Halos magalit si Savannah,
tinitigan ng masama si Ricardo na parang gustong patayin. Ang kagalakan at kaginhawaan na kagagaling lang dahil hindi namatay ang lalaking ito ay agad na nawala sa isang iglap. Huwag kang magpapagod, ikaw na ngayon. Itinuro ni Ricardo ang mga bronze figure at sinabi kay Savannah. Sa sandaling ito, ang susunod na batch ng mga kalahok ay nagkataong nabanggit ang pangalan ng babaeng ito. Maghintay ka. Savannah reared her teeth at pinandilatan si Ricardo, galit na naglakad palabas. Kabanata 389 Hindi sapat ang tagumpay. Ang ikalawang pagtatasa ng depensa sa wakas ay natapos bandang tanghali. Si Ricardo ay hindi inaasahang lumabas bilang nagwagi, tulad ng isang maitim na kabayo, na tinali sa dalawang iba pa para sa unang lugar, Benjamin mula sa Golden Blade Sect at Finn mula sa pamilya Winter. Parehong sina Benjamin at Finn ay nakatiis din sa mga pag-atake sa unang bahagi ng core formation, tulad ng Ricardo. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay nasa unang bahagi pa lamang ng core formation at hindi nila sinubukang lampasan ang kanilang antas ng kahirapan. Habang ang isa ay umunlad ng mas mataas sa mga antas, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat maliit na kaharian. Halimbawa, ang isang tao sa kalagitnaan ng yugto ng core formation ay madaling talunin ang 10 tao sa maagang yugto nang walang anumang problema. Kaya naman, hindi nang ahas sina Benjamin at Finn na subukang lampasan ang kanilang antas kahit na kaya naman nila ito dahil hindi naman sulit na ipagsapalaran ang pinsala para lamang sa pagsusulit sa kwalipikasyon na kumakatawan sa kanilang mga pamilya. Mayroon pa ring individual na pagsubok sa pagraranggo na naghihintay para sa kanila mamaya. Pinili ni Savannah, Arlo at Theodore mula sa Great Origin Sect ang pinakamataas na antas ng kahirapan ng Apishia na naglagay sa kanilang lahat na nakatali sa pangalawang pwesto. Dahil mayroon pa silang speed, reflex, at endurance assessment sa hapon, pansamantalang inayos ang lahat na magpahinga sa pasukan ng Hotbead Sect. Kasabay nito, ang mga patakaran para sa individual na pagsubok sa pagraranggo ay ipinamahagi sa bawat tao. Sa isang patio sa tanghali, ang mga miyembro ng pamilya Wood, kabilang ang nakatagong elder ng pamilya Wood, ay may hindi kasiya siyang mga ekspresyon. Nakaupo doon si Hugo, hawak-hawak ang katawan ng kapatid na si Jackson, bakas sa mukha nito ang lungkot at galit habang paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Walang kwenta. Malamig na sinulyapan ng matanda sa berdeng robo ang mga katawan nina Hugo at Jackson, ngumuso ng masama. Pinilit ni Patrick ang mapait na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Elder of the Verdant Pine, hindi namin inaasahan na si Landon ay magpapanggap na mahina at may ganoong nakakabaliw na kakayahan sa pagtatanggol. Mukhang ang pamilya Graham ay muling mapalad na mapanatili ang kanilang prestihiyosong katayuan. Upang subukan at alisin ang mga ito, na nakakaalam kung gaano katagal tayo maghihintay. Nagsalita ang elder ng Verdant Pine na may galit na ekspresyon. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Patrick, at isang tusong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. May isa pa tayong plano. Pero pagdating ng panahon, kailangan mong mag-navigate sa gitna ng 5 nakatagong kapangyarihan. Habang nagsasalita si Patrick, ikinwento niya ang pagsasabwatan nila ni Hugo sa Blaze City Hotel. Pagkatapos makinig, ang elder ng Verdant Pine ay nagtaas ng isang kilay at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Oh, nasa iyo pa rin ang card na iyon. Kung totoo ito, magagawa natin ito. Kung ang dalawang kalahok mula sa pamilyang Graham ay tunay na gumawa ng ilang hindi magandang tingnan na mga aksyon at naitala mo ang ebidensya nito, kung gayon madali. Ginagamit ng mga hukom ang dahilan para sirain ang reputasyon ng mundo ng paglilinang para madiskwalipika sina Callum at Landon. Nang marinig ito, tumawa si Patrick at lumingon kay Hugo. Hugo, tumigil ka muna sa kalungkutan. Ilabas mo ang recording na ginawa mo. Gayunpaman, namula ang mukha ni Hugo nang marinig ito, at nauutal siya, Lolo, anong recording? Hindi ba kayo ng kapatid mo ang gumamit ng forgetfulness elixir para malito si Callum at Landon kanina? Bilasan mo iabot mo yan. Maari itong gawing dahilan ng elder ng Verdant Pine para ma-disqualify ang dalawang kalahok sa pamilya Graham. Pinandilatan ni Patrick si Hugo at naiinip na sinabi.
Naisip niya sa kanyang sarili na ang taong ito ay dapat na labis na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid na ang kanyang utak ay hindi gumagana ng maayos. Ngunit sa sandaling bumagsak ang mga salita, nahihiyang ibinaba ni Hugo ang kanyang ulo at sinabing, "Kami. Nabigo kami. Hindi kami nagtagumpay," at nalaman ni Landon. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Patrick, at sinampal niya si Hugo sa mukha. "Walang kwenta kang tanga. Kayo ng kapatid mo, pareho kayong walang kwenta. Ano pa bang magagawa niyong dalawa?" Ang elder ng Verdant Pine mula sa nakatagong pamilyang Wood ay malamig ding sumangot, na nagsasabing, "Mas marami kang mga kabiguan kaysa mga nagawa." Sinampal si Hugo at lumipad palabas, ilang beses na gamulong sa lupa. Pagkatayo ay umaagos ang dugo sa kanyang bibig at ilong, puno ng lungkot at galit ang kanyang mukha habang hawak ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipahayag ang kanyang galit. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, bumalot ang matinding kalungkutan at galit. Kahit anong mangyari, nagtatrabaho sila ng kanyang kapatid para sa pamilya. Nabigo man ang dati nilang plano, at least naisip at sinubukan nila. At itinaya ni Jackson ang kanyang buhay para sa pamilya ngayon. Sa huli, sinalubong sila ng insulto na tawaging walang kwenta, walang nagawa kundi ang magdala ng kapahamakan sa kanilang sarili. Napuno ng pighati at hinanakit ang puso ni Hugo. Si Landon ang pumatay kay Jackson, ngunit iyon ay dahil siya ay isang kaaway, walang masasabi tungkol dito. Ngunit ang mga aksyon ng kanyang sariling mga matatanda ay nagparamdam sa kanya ng sobrang lamig. Sa sandaling ito, ang elder ng Verdant Pine mula sa nakatagong pamilyang Wood ay nagpasikat ng masama at malamig na liwanag sa kanyang mga mata. "Calm, Landon. Lalo na yung Landon na yon, damn it. Pagkatapos ng kompetisyon na ito, tingnan natin kung makakabalik ka ng buhay." Kahit na mapanatili ng pamilya Graham ang kanilang kwalipikasyon sa pagkakataong ito, paano naman ang susunod? Nang marinig ito, lumungkot ang mukha ni Patrick. "Are you suggesting?" Ang elder ng Verdant Pine ay malamig na sumangot, wala nang sinabi pa, at tumalikod. Samantala, sa kabilang patio, ang mga miyembro ng isang martial sect na tinatawag na Black Moon Cult ay pansamantalang inayos na magpahinga dito sa tanghali. Sa loob ng isang silid, 3 indibidwal ang nagtipon. Ang individual rankang trial ay pumunta sa Sacred Medicine Valley sa Hagpid Sect para mangolekta ng iba't ibang sikretong gamot. Hehe, para sa akin, windfall lang. Nakaupo doon ang isang binatang nakaitim, na may nasasabik na ngiti sa kanyang mukha. "Tama, sa espesyal na kakayahan mo, ang paghahanap ng heavenly materials at earthly treasures ay isang piraso ng cake, hindi ba?" Magalang na sabi ng isang payat na lalaki sa binata. Ang lalaking ito ay may singkit na mga mata at may masamang tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang palayaw ay lightless, at isa siya sa mga tagapagtanggol ng Black Moon Cult. Bilang karagdagan sa pagkakakilanlang ito, humawak din siya ng isa pang posisyon, ang pangulo ng punong tanggapan ng NC Organization. Ang NC Organization ay ang puwersang suportado ng Black Moon Cult sa sekular na mundo, na dalubhasa sa pag-iipon ng kayamanan para sa sekta at pagsali sa iba't ibang aktibidad na hindi direktang makilahok ng sekta. Ang binata sa itim ay si Nathaniel Elliot, ang kasalukuyang young master ng Black Moon Cult. Siya ay may espesyal na kakayahan, na kung saan ay tuklasin at madama ang mga heavenly materials at earthly treasures o espiritual na pinagmumula ng enerhiya sa loob ng 50 milyang radius. Bukod sa presidente ng Lightless Society at young master Nathaniel, naroon din ang isang matipuno at mabangis na lalaki na naroroon. Siya ay Black Star sa Crinford, ang kuta ng NC Organization. Sinamahan niya ang Pangulo na lumahok sa Clan Grand Competition. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salita ng Pangulo ng Lightless Society, umiling ang young master, "Hindi, ang mga benepisyong sinasabi ko ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng mga ordinaryong heavenly materials at earthly treasures at makakuha ng ranggo sa individual na pagsubok. Naramdaman ko na magkakaroon ng isang tunay na mahimalang gamot na maghihinog sa Sacred Medicine Valley.
Habang nagsasalita siya, bumungad sa mukha ng young master ang matinding pananabik at pananabik. Kabanata 370 Huwag sisihin ang iba kapag namatay ka. Sa hapong iyon, ang pagtatasa ng bilis ng reaksyon at pagtitiis ay natapos ng walang anumang sorpresa. Umiskor si Ricardo ng kabuuang 360 puntos, ika-20 sa kabuuan. Sa katunayan, maliban sa pagtatasa ng depensa, ang pagganap ni Ricardo sa ibang mga lugar ay napakakaraniwan-karaniwan lamang. Gayunpaman, ang kanyang iskor na 120 sa depensa ay nagtulak sa kanya na tumaas sa ranggo. Ang ranggo ng Savannah ay hindi nakakagulat. Madali siyang nakapasok sa top 10. Nangangahulugan ito na sa wakas ay nakuha na ng pamilya Graham ang kanilang posisyon bilang isa sa mga prestihiyosong pamilya ng Ancient Martial Arts Alliance. Matapos ay anunsyo ni Isabel ang mga ranggo ng lahat at ang listahan ng mga natanggal na kalahok sa entablado kasunod ng huling pagsubok sa pagtitiis, parehong nagniningning sa tuwa sina Savannah at Sophie. London, salamat. Talaga. Hinawakan ni Sophie ang kamay ni Ricardo na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. You're somewhat useful, napakagatlabi si Savannah at ngumuso kay Ricardo. No need to thank me. Hindi naman ako tumulong sa wala diba? Mahina hong sagot ni Ricardo. Sa katunayan, nanatili siyang tahimik at hindi maramdaman ang ginhawang nararanasan nina Sophie at Savannah. Sa sandaling ito, si Isabel sa mataas na plataporma ay sumigaw, tahimik. At pagkatapos ay tumaas ang kanyang boses, mapalad ka na sa pagkakataong ito ay hindi nawala ng kwalipikasyon ang iyong pamilya sa Ancient Martial Arts Alliance. Habang nagsasalita siya, lumingon ang tingin ni Isabel kay Ricardo, Savannah, at Sophie. Sa katunayan, kung ang sinumang pamilya ay malamang na mapatalsik mula sa Ancient Martial Arts Alliance, iyon ay ang pamilyang Graham. Sumunod, sinabi ni Isabel ang ilang di kaalaman na buod na salita. Sa wakas, nagbago ang kanyang tono at sinabi niya, bukas, magaganap ang individual ranking trial ng Clan Grand Competition na ito. Ang mga patakaran ng trial ay ipinamahagi sa lahat ng tanghali ngayon, ngunit gusto ko pa ring ulitin ang ilang bagay dito. Ang pagsubok ng individual na ranggo ay voluntaryo. Sa oras na iyon, ang mga kalahok ay papasok sa Hogpeed Sect Sacred Medicine Valley upang mangolekta ng mga halamang gamot. Ang pagraranggo ay ibabatay sa dami at kalidad ng mga halamang gamot na nakolekta. Dapat kong bigyang diin na ang pagsubok sa ranggo na ito ay may mga pagkakataon at panganib. Bagaman may kompetisyon din ang mga nakaraang pagsusulit, ang mga kalahok ay hindi nakikibahagi sa mga aktwal na laban. Maliban kung niligawan nila ang kamatayan, walang tunay na panganib sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang pagsubok ng individual na pagraranggo ay iba. Kapag pumasok ka sa Sacred Medicine Valley, ang mga kalahok ay pinapayagan na mang-agaw mula sa at kahit na lumaban sa isa't isa. Kaya, lumahok man o hindi, dapat isaalang-alang ito ng lahat ng mabuti. Siyempre, kasama ng malalaking panganib ang magagandang gantimpala. Lahat ng heavenly materials at earthly treasures na nakolekta ng mga kalahok sa huli ay magiging kanila. Bilang karagdagan, ang nangungunang limang ay makakatanggap ng mga espesyal na gantimpala. Kung ano ang mga pabuya, hayaan mong ilihim ko ito sa ngayon at ibunyag ito sa mga kalahok na pipiliin na lumaban bukas. Pag-isipan mong mabuti ngayong gabi. Pagkatapos ng kanyang talumpati, inihayag ni Isabel ang dispersal. Nang bumalik sila sa kani-kanilang pansamantalang tirahan, tinanong ni Ricardo si Sophie na may kaunting pananabik, Sophie, kailan natin natatanggap ang mga mapagkukunan na nakukuha ng bawat pamilya bawat taon? At saan? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sophie ang tumawa, habang si Savannah ay naningkit ang kanyang mga mata, tingnan mo, naiinip ka. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na iyon ay hindi natatanggap dito. Ang bawat pamilya ay nagpapadala ng mga kinatawan sa punong tanggapan ng Ancient Martial Arts Alliance sa sekular na mundo upang kolektahin sila. Napakunot ang noo ni Ricardo sa narinig. Nararamdaman niya na ang kanyang lakas ay isang lapad lang ng buhok mula sa pagpasok sa core formation realm. Tiyak na sasali siya sa individual ranking trial bukas.
Ang pagsulong pa ng kanyang lakas ay magbibigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. Napakagulo. Nang marinig niya na hindi na niya makukuha ang mga cultivation resources ngayon, may bahid ng pagkabigo ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Bumantong hininga si Savannah at sinulyapan ng masama si Ricardo. Tila mababa ang tingin niya sa kanyang pagkainip. Ngumiti si Sophie at hindi umimik, pagkatapos ay bumaling kay Savannah at nagtanong, "Callum, gusto mo bang sumali sa individual rankang trial bukas?" Tumango si Savannah, isang determinadong tingin sa kanyang magagandang mata. "Siyempre. But it will be dangerous. It's already good enough that our family has preserved its qualification this time. Are you willing to take the risk?" Ipinahayag ni Sophie ang kanyang pag-aalala. Bakas ang pagmamalaki sa magandang mukha ni Savannah. "Sophie, ang landas ng paglilinang ay puno ng kahirapan at panganib. Dapat ba nating isuko ang mga pagkakataon dahil lang sa takot tayo sa panganib?" Ang mahuhusay na batang babae na ito mula sa pamilya Graham, bukod sa kanyang pambihirang talento, ay isa ring napakasipag na magsasaka. Kung hindi niya naabot ang huling tuktok ng apesya sa kanyang edad. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ricardo na tumingin sa babaeng ito sa isang bagong liwanag. "Medyo matapang mong sabihin." Nanlamig ang mukha ni Savannah nang marinig ang mga sinabi nito. Bakas ang inis habang nagngangalit ang mga ngipin at pinagalitan si Ricardo, "Get lost. How dare you speak like that? What do you mean by quite bold? Can't you acknowledge ang lakas ng babae? Sa anumang kaso, mas mabuti ako kaysa sa isang walang kwentang taong tulad mo. Natakot ako na wala kang lakas ng loob na sumali sa individual rankang trial bukas, di ba?" Patuloy niya, isang mapanuksong ekspresyon ang lumilitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Ricardo at sinabing, "Natatakot akong mabaigaw ka. Sasali ako." Nang marinig ito, parehong nagulat sina Savannah at Sophie, at pagkatapos ay nagpakita sila ng pagtataka. "Anong sabi mo? Sasali ka rin?" Gulat na tanong ni Savannah, saka nagbago ang tono. "I was just trying to provoke you kanina, don't act impulsively because of me. Kung sasali ka sa lakas mo ngayon, hindi ba suicidal?" Payo rin ni Sophie, "Yes. This rankang trial doesn't restrict fighting and killing. Forget about others, that guy Arlo from the Hernandez family will probably target you. London, don't take the risk. Kung may nangyari sa iyo dito, paano ipapaliwanag ng pamilya natin sa pamilya mo?" Napangiti si Ricardo at napaisip, anong pamilya ba ako? Hindi ako kumikilos ng pabigla-bigla o dahil sa galit. Katulad ng sinabi mo kanina, paano matatakot sa panganib ang landas ng paglilinang? Ilang beses na kumikislap ang magagandang mga mata ni Savannah habang walang ekspresyong sinabi, "Hindi mo naman inaasahan na protektahan kita, di ba? Huwag mo akong sisihin kung hindi ako nagpaliwanag ng maaga. Maaaring maging komplikado ang sitwasyon at baka hindi ko maprotektahan ang sarili ko. Mas mabuting huwag kang umasa sa akin para sa tulong." Nakangiting sagot ni Ricardo, "Huwag kang mag-alala, hindi ako umaasa kahit kanino." Saglit na huminto ang boses ni Savannah, pagkatapos ay malamig siyang tumawa, "Well, bahala ka na. Kung mamatay ka, huwag mong sisihin ang iba."